let us come to a humble prayer. Father God in heaven, marami pong salamat Lord sa umagang ito Father God at muli po Father God, dinako mo kami sa lugar ito Father God para ikay ay aming purihin at ikay aming sampay Father God at sa hinihiling ko po Lord na pour out your Holy Spirit Father God, ipadarama mo sa bawat puso at isipan ng iyong mga anak na ikaw ay nandito sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita Lord na 2 or 3 gathered in your name that you are in the midst of them Father God, and we know that you are here with us to Lord. Hayaan mo, Father God, na maramdaman namin yung pagmamahal mo sa bawat isa, Father God. And hinihiling ko, Father God, na una, patawarin po kami sa lahat ng pagkakasala namin sa iyo, Father God. At ang araw na ito ay inaalay lamang namin sa iyo, Father God, sa matamis mong pangalan, Lord. And ikaw po ang siyang mangusap sa bawat puso at isipan ng iyong mga anak, Father God. Ano man po yung gusto mong ipahatid, Father God. At use me as empty vessel, Father God, na daluyan po ng iyong mga salita at pagpapala, Lord. Kaya tinataas ka namin at pinagpupurihan ito ang aming salud dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen at Amen. Amen. So, it's a great privilege again na gamitin ng Panginoon para ihayag ang kanyang salita. Amen. So, Amen. Kumusta po ang lahat? Praise the Lord. Amen. So, praise the Lord, no? Kailan nga ba nag-start yung COVID-19? March 20. December, parang November, December. November, 1 year na November. No? Imagine nyo, dami nang namatay sa COVID, no? Million na yata yung namatay, pero the protection of the Lord is still with us. Amen? So, sabihin nga natin, thank you, Lord. Thank you, Amen. Lord. So, magpasalamat tayo kay Lord, no? Kasi ngayon, umabot na naman, isang taon na yung COVID, eh. December na naman ngayon, so it's a season of love, sabi nga nila, Papa. Ang December nga ba is season of love? Or February lang naman natin na season of love? Every day is a season of love. Yeah, every day is a season of love. Ito yung season na tayo'y may mga, ito yung mga, as a Christian kasi, ito yung season ng mga sinasabi ng nasa mundo na ito yung forgiving na kahit nagpapatawad lang sila pag December dahil nga Christmas, di ba? Pero bilang mga anak ng Diyos is sa atin ay everyday kailangan natin magpatawad, no? Kailangan natin na magpatawad. Amen? So, kung meron man dito yung hindi pa nagpapatawad, so, may ingat-ingat lang tayo, no? Kailangan, yun yung attitude ng isang Kristiyano, kailangan pagpatawad dahil ang Panginoon ang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito rin yung month na ang Panginoon ay dumating sa, ito yung sineselebrate natin, the birth of Christ na. And can you imagine that nung dumating si Jesus Christ sa mundo, masaya ang mga tao dahil merong tagapagligtas. Pero imagine natin na yung amang nasa langit, ano ay yung pakiramdam niya, na alam niya na yung anak niya is iaalay. Di ba parang mabigat, no? Pero ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Ito rin yung season na may mga regalo. So, may mga nagpiprepare na ba ng mga gift? Wala pa, no? Wala pa. Amen. So, for me kasi, para sa akin, ito yung pinakamasayang buwan. Yung December. Amen. So, dahil nandun yung pagpapala ng Panginoon sa atin, nandyan ang pandemic, may mga nawalan ng trabaho, may mga tinamaan ng COVID. Tinamaan ng COVID, pero praise the Lord. Buhay pa rin. Oo, daming tinamaan ng COVID, pero sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, paano nga ba tayo mag-response sa lahat-lahat ng mga pagpapala, mga pag-aalaga sa atin ng Panginoon, yung protection? Paano nga ba tayo mag-response? So, punta tayo dun sa teksto natin ngayong araw, dun sa aklat ng Hebrews, chapter 12, verse 14. Anong sinasabi doon? Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see God. So, ito pala, pag wala palang holiness, anong Tagalog holiness is yung kabanalan. Hindi natin pala makikita ang Panginoon. Amen? So, ang sinasabi dyan ng Book of Hebrews is you need to make every effort. Kailangan meron kang gagawin. Amen? So, lagi natin narinig na dapat meron tayong kailangan gawin para mag-please natin ang Panginoon. Halimbawa ito,
meron akong simulat dito na what is our ultimate goal of being here in this place every Friday? Ano nga ba yung minimithin natin na every Friday nandito tayo, which is ang layo-layo ng Dubai, papuntang Ras Al Khaimah. Di ba? Malayo? Malayo ba? Kasi may nakakatulog sa biyahe, yung sabihin malayo. Di ba? Ang layo ng Ras Al Khaimah. Ito pa isang tanong. What is your reason to wake up early every Friday to come here even we are from Dubai? And ito yung tanong. Ba't nga ba tayo pumupunta rito? Wala naman taga Ras Al Khaimah. Walang taga dito na nagsisimba dito. Kundi tayo lang naman ng mga taga Dubai. Dumating na ba sa isip nyo na bakit kami pupunta doon? Kami lang din. Pwede naman kami worship sa Dubai. Diba? Pero dumating ba sa isip niyo na kailangan pa ba namin pumunta doon? Wala naman taga doon. kasi ang ultimate goal natin, kasi ito ang utos ng Panginoon sa atin na pumunta tayo sa Ras Al Khaimah. Amen? So, someday, ang goal natin is makita ang Panginoon. Amen? Kaya gumigising tayo, nagpupunta tayo dito maagang maaga para pagdating ng araw, makita natin ang Panginoon na siyang lumikha sa atin. Amen? Imagine nyo na lang, pag nakakikita ba kayo ng artista, parang na-miss kayo na, ang ganda-ganda niya, guwapo niya, di ba? Diba? Diba? Maalala ko kasi during those time na nagtatrabaho ako sa AC Tan Recto, every Saturday kasi may pumupuntang artista doon. May program kasi doon sa mall eh. Every time yun, pagkatapos ng program, pumupunta sila sa office, which is nagpapapicture. So, yung mga tao tuwang-tuwa pag nakakita ng mga artista. So, imagine niyo yung feeling na gano'n na sobra kang fanatic. How much more na makita mo ang Panginoon someday? Na nakikita ng Panginoon yung pagpapagal mo na pumupunta rito. Amen? So, kahit walang mga taga-Ras Al Khaimah nagsisimba dito na tayo din mga Dubai. Imagine natin, we are going to go to the example of Abraham during those time na when God called Abraham na tumugon siya. Sinabi ba ni Abraham nung pinapapunta siya sa Mount of Moriah na ang layo yung Lord, parang 4 days yata ang lakad doon, 3 days lakad ang layo ng Moriah. Sa kung yung nag-travel si Abraham, si Isaac, yung dalawang servant, tsaka ano pa, yung donkey. May kasama silang donkey, di ba? Amen. From Beersheba, which is doon nakatira si Abraham during that time, go to the Temple Mount, which is yung sinasabi na Temple Mount, is yun yung Mount of Moriah na sinasabi sa 2 Chronicles 3:1, na if you, I do some research from Google, na from Beersheba to Mount Moriah is 40 miles, just like that, or equivalent to 64.4 kilometers, ganun kalayo. Which is sinasabi dun sa Genesis 22 na 3 days silang nung pangatlong araw nung nakita na ni Abraham yung kwan. Sinabi ba ni Abraham nun na pwede ba dito na lang, Lord? Dito na lang sa lugar na to, hindi ko na kailangan pumunta doon kasi ang layo-layo. Dumating ba sa isip natin na pwede ba dito na lang din sa Dubai, Lord? Hindi na ako pupunta ng Ras Al Khaimah kasi kami lang din naman na taga Dubai ang nag-worship doon. Hindi, no? Kasi ang utos ng Panginoon, kailangan natin pumunta dito kasi ang Panginoon gusto na dito natin siya i-date. Kasi ito yung intimate moment natin with Lord. Dito natin, gusto ng Lord na dito natin siya sambahin. So kaya kailangan pa rin natin pumunta dito. Amen? So, isa pa, kasi gusto natin ang Ras Al Khaimah is lumago bilang isang simbahan, no? So, yun nga yung sinasabi ng isang preacher na nagsabi na umaasa kang umulan pero hindi ka naman nagbubungkal. Paano yun? Umaasa kang umulan pero hindi ka naman nagbubungkal sa parang ganun din na umaasa tayong lalago ang Ras Al Khaimah, kailangan natin bungkalin. And someday, the rain will pour out at lumago at may mga tatayo dito na mga taga Ras Al Khaimah mismo. Amen? So, yun. Balik tayo dun sa text natin. Yun yung introduction natin about why we are here because someday gusto natin makita ang Panginoon. Amen? So, sinasabi kasi ng text natin is sabi dyan is make every effort to live in peace and to be holy. Amen? So, ang sinasabi kasi dun sa aklat ng Matthew, sa Matthew verse 5 na
Blessed are those pure in heart, for they will see God. So ibig sabihin, puro yung puso natin. Amen? Na holy yung puso natin. Yun din yung sinasabi ng Panginoon sa aklat ng 1 Peter 1:16 na, be holy because I am Holy. holy. Amen? So, during the Old Testament, meron kasing batayan noon na gusto ng Panginoon para sa mga Israelita na makita na silang malinis. Which is ito yung sinasabing Levitical law. Amen? Kung basahin natin sa Book of Leviticus, mula chapter 11 hanggang chapter 15, mahaba to eh. Pero may sinasabi ang Panginoon dun sa Leviticus 11:44 na, for I am the Lord your God, consecrate yourself therefore, and be holy, for I am holy. Amen? So, kung the command of the Lord is to become a holy. Amen? Ito ba'y utos lamang ng Panginoon sa mga Israelita during that Levitical law na utos lamang bayan ng Diyos sa mga Israel o utos na rin para sa atin? Ito, yan ay utos na rin para sa atin because we are the modern Israelites. We can see the concept of being clean and unclean in the eyes of the Lord repeatedly in the book of Leviticus. Kung basahin na lamang natin yung mula Leviticus chapter 11 to chapter 15. So 11, 12, 13, 14, 15. So 5 chapter yan. Ito yung sinasabi dun kasi i-summarize na lang natin. The Israelites could not come into God holy presence without being cleansed. Pero mga sinasabi doon na clean and unclean food, yung mga yan, yung purification after childbirth, regulation about defiling skin disease, regulation about defiling molds, cleansing from defiling skin disease, cleansing about defiling molds and discharge causing uncleanliness. Bakit nga ba binigay itong law na to? Ano yung concept bakit binigay ito ng law ng Panginoon sa mga Israelita during those time? Ang purpose kasi nito is the purpose of that is to set forth this where there is protection and also setting God apart from the other nation. So, ibig sabihin kung ina-apply natin ito as a modern Israelite ngayon, we are no longer under that law. Dun sa Levitical law na sinasabi. But we have been called to holiness or to set apart from the world. So, ibig sabihin from the word na pag-aralan natin nung last preaching is about yung sa 1 John 2:16, di ba, yung ano nga ba yung mga nangyayari sa mundo, what is happening to the world, it is not pleasing to God. Ito yung mga hindi kaaya-aya, kaya gusto ng Panginoon na kailangan natin maging holy para ma-separate sa word, na yung word na yun yung ginagawa sa mundong yan ay hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Amen? So, yun yung sinasabi sa Old Testament even now, na we need to separate ourselves to the world. Amen? So, what does holiness look like in a believer's life? Punta tayo dun sa book of Mark chapter 7 verse 18. Are you so dull? Ito sa NIV yata itong he asked, don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? Ito yung sinasabi na yung kinakain na pumapasok daw sa mga bibig natin is hindi nagpaparumi yan sa iyo. Dahil for it doesn't go into your heart, hindi pumupunta sa puso natin, kundi sa stomach and out of the body. In saying this, Jesus declared all food are clean. Amen? So, he went on, what comes out of a person is what defiles it. Kung ano yung lumalabas natin, kung halimbawa example is nagmumura ka, nagchichismis ka, kung ano yung kinikwento mong paninira sa kapwa mo, yun yung nagpaparumi sa puso mo, nagpaparumi mismo sa'yo. Ito yung sinasabi, for it is from within, out of person heart, the evil thought comes. Ito na, pumapasok na yung isa, evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. So, Jesus clarified that it is not what we have eaten or touched, anong kinain natin or yung nanahawakan natin na madumi, ang nagpapadumi sa puso ng tao. Amen? Kundi, ano yung nagpapadumi? What is in your heart? Ano nga ba yung nasa puso mo? So, tanungin mo anong nasa puso ng kapatid mo. Kuya, anong nasa puso?
Amen? Pagmamahal ba yan? O itong mga binanggit dito sa aklat ng Marcos na unahin natin i-virtudes yung pag-iisip ng yung mga masasamang pag-iisip. Di ba, bilang tao, may mga pumapasok na masamang thoughts sa utak natin, di ba? Hindi natin may kakailaya na meron pumapasok. Yung sexual immorality, yung fornication, rape, prostitution, madami yan. Yung pagnanakaw, yung bang pagnanakaw is nangyayari din sa church. Amen, di ba? Di ba meron sinasabi yun sa Malakay 3:8 na paano natin nananakawan ng Diyos by keeping your tithes and offering. Pag di ka nagbibigay ng tamang tithes, you are considered as thief. Nananakawan mo pa ang Panginoon. Amen? So, susunod yung murder, yung pagpatay, na mayroon din sinasabi ang book of Matthew chapter 5 verse 21 to 26 that if you hate your brothers or sister, nagkukumit ka na pala ng murder. So, tanggalin natin yung hate natin, no? Na napansin natin meron din nangyayaring ganito sa loob mismo ng simbahan na meron hate dahil may mga argument minsan even sa messenger group may mga argument na lumalabas pa minsan. Di ba? Tanggalin natin yung mga hate na yon. Yung adultery, pangangalunya, if you look lustfully to a girl or a boy na meron kang lustfully na pagtingin, it considered as adultery. So napaka-seryoso pala yung mga ganito na dapat ang turo kasi ng Panginoon sa atin is kailangan natin maging holy. Amen. Coveting, yung kasakiman. Ano yung sinasabi ng coveting or greed, yung pagnanasa, yung kasakiman. Ano yung sinasabi dun sa book of Luke 12:15? Then he said to them, "Watch out, be on your guard and against all kind of greed." Watch out. Wash out, wash out. Parang ganun na, watch out against all kinds of greed. A man life does not consist in the abundance of his possession. So, kailangan natin i-watch out. Ano nga ba ito? Dapat tumatawa si Terry sa wash out. So, gano'n na, icebreaker lang yun. Kailangan natin i-keep yung sarili natin na iwasan din natin itong kasakiman na to. Wickedness, yung mga kasama, masamang mga hangarin, yung deceit, yung pandadaya, yung kahalayan. Kasi minsan dito, napansin mo sa world, mapapansin mo yung isang tao kung mahalay dahil dun sa lumalabas sa bunganga niya. Napansin natin yun, no, na nagpukonclude tayo na ito parang mahalay ito sa pagsasalita pa lang ang halay na. Di ba meron ganun kasi sinasabi ng Biblia kung ano yung nilalaman ng puso yun yung lumalabas sa bunganga. Amen? So, envy, ano yun, yung inggitero, inggitera, yung inggit sa Proverbs 23 verse 17 to 18. Do not let your heart envy sinner, but always be zealous for the fear of the Lord. Yung 18 says, there is surely a future hope for you and your hope will be not be cut off. So, huwag tayong maiinggit, no? Kasi meron din yan yung sinasabi dyan na dapat huwag tayong maiinggit. Meron din promise ang Panginoon dun sa meron din sinabi dyan na promise na your hope will not be cut off. So, isipin natin na yung promise ng Panginoon na yung pag-asa natin. Amen? So, slander, yung paninirang puri. Psalms 101 verse 5, anong sinasabi dyan sa slander? Kailangan natin, sabi dyan, whoever slander his neighbor in secret, ito, him will I put to silence. Whoever has haughty eyes in a proud heart, him will I not endure. So, ibig sabihin na hindi dapat tayo nag-slander, hindi natin sinisiraan yung kapatid natin. Amen? So, pride, ito na pag-aralan na natin dati yung pride of life, yung foolishness, yung folly, at meron tayong idadagdag dito dun sa book of James chapter 1 verse 20 na ito naman anger, yung anger. Ito rin yung kailangan natin iwasan. Ano sinasabi yan? Because of human anger does not produce righteousness that God desires. So, iwasan natin yung may marinig lang tayo, nagpupuyos na tayo sa galit, no? Iwasan din natin yung gano'n, yung
ibig sabihin, you are out of your control. Amen? So, before we do not know the will of God, ano sinasabi dun sa Book of Isaiah chapter 53 verse 6? Ito, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, nung pakalat-kalat pa tayo dyan na kung saan-saan tayo nagpupunta pag Friday dahil hindi nga tayo nagsisimba noon, or nung nasa Pilipinas tayo, kung saan-saan tayo napapadpad pag linggo dahil hindi natin kilala ang Panginoon. Ngayon, sinasabi sa aklat ng Isaiah, chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone in his own way. So, saan-saan tayo nagkakalat, no? Siguro kung hindi pa tayo magkakilala ngayon na mga Kristiyano, siguro hindi nga tayo magkakasama noon pag hindi natin nakilala ang Panginoon. Saan-saan tayo nagpupunta. Pero ngayon, saan lakad mo sa Friday? Sa ngayon. Ayan. So, isa yung lakad natin, hindi yung watak-watak na meron akong on way. Ito pupunta sa Carrefour, yan pupunta sa Dubai mo. Pupunta lang kung saan-saan. So, ngayon, isa na yung lakad natin na para sa Panginoon lamang. And the Lord has laid on Him the iniquity of all us. So, binata lahat at binuhat ng Panginoon lahat ng mga pagkakasala natin during those time na hindi natin kilala ang Panginoon. We all go astray like sheep before. Yun nga, hindi natin kilala ang Panginoon. We all sins against the Lord. Amen. But, ito na yung promise ng Panginoon na, but Jesus was final sacrifice. Amen. He laid His own life for our sin and His blood covered them all and make us clean. Do we believe that we are holy? Amen. Amen. So, while we are declared as holy and chosen people of God, kasi sinasabi yan sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen people. Amen. We are chosen people, a royal priesthood, a holy nation. O yan na yung holy. A people belonging to God, that you may be declared the praise of Him and who called you out from darkness into His wonderful light. Amen. So, we are declared as holy. Pero we must, ano nga ba yung sinasabi sa text natin, na we must make every effort to be holy. Na yung mga binanggit dun sa aklat ng Marcos ay kailangan natin iwasan. Kasi ito yung nagpaparumi sa tao. Ways how to pursue holiness. Meron sinasabi dito na take your sin and call sin, na kung nagkasala ka, always bear in your mind na lahat ng pagkakasala, as Romans 6:23 na, meron kapalit na, may konsekwensya. Lagi mong iisipin na gumawa ng kasalanan, maliit man yan o malaki, meron at merong konsekwensya. Kasi sinasabi ng Bible, for dun sa Romans 6:23 na, for the wages of sin is death. So meron at meron talagang kaparusahan. Ito yung sinasabi din para mapuso natin yung holiness is confess our sin to God, especially to God and to others. Ito yung sinasabi dun sa James 15:16 na confess your sin and pray each other. Nung sinasabi dun na pray each other. Therefore, confess your sin to each other and pray for each other. Ito na yung sinasabi na pray each other. Kasi ang nangyayari kasi minsan, ayaw natin mag-confess sa tao, ayaw natin sabihin yung mga nagawa natin kasalanan. Kasi baliktad kasi yung nangyayari, hindi yung pray each other ang nangyayari. Anong ginagawa? Yung chinichismis, alam mo yun, may ginawang kalokohan yan. Sinabi niya sa akin, siya mismo ang nagsabi. Di ba ganon? Kaya, so kailangan natin na ipagdasal kung meron man nagsabi sa atin ng kalokohan para ito ay mapagaling o mahil. So, i-strive din natin yung pagsikapan natin to do what is right in the eyes of the Lord and obey His word. Meron yung time na pansin natin na gusto natin gumawa ng yung mabuti, pero nandyan lagi ang demonyo na, ay, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Parang nag-udyok sa'yo na pipigil sa'yo yung gagawa ng masama. Yung sinasabi ni Apostle Paul dun sa Romans 7:21. So I find this law at work, when I want to do good, evil is right there with me. So, napakatuso talaga din sa Satanas na pag gagawa ka ng mabuti, parang siya yung pumipigil sa'yo. Amen? So, dapat i-strive natin yun na mapagtagumpayan. Na kung gusto mong gumawa ng masama at ng mabuti, kailangan mong gawin talaga yan, panindigan mo. Huwag kang papahila sa bulong ng kaaway. Halimbawa, gagawa ka ng mabuti dun sa kaaway mo,
yan, susulsulan kayo ni Satanas. Yan, nung nakaraan, inaway ka nga yan eh. Ngayon, nakikisuyo sa'yo ngayon yan. Parang ganun, di ba? So, kailangan natin mapagtagumpayan yun, magsikapan natin yun. And sinasabi dun sa book of Titus 2:12 na say no to ungodliness and worldly passion. Amen? So, pursue holiness over happiness. Kailangan natin i-pursue yung holiness bago yung kagustuhan ng laman natin. Yan yung lagi natin narinig sa Romans 12, chapter 1, verse 2 na hindi ka magkukonform dun sa ginagawa ng mundo na ito, kundi ibit mo yung sarili mo para gumawa ng kabanalan. Amen? So, may lamang, ito ay conclusion na at ito rin ay isang challenge sa atin bilang mga anak ng Panginoon. Dun sa, basahin natin dun sa yung last verse natin sa book of Titus chapter 2, verse 11 to 12. Ang sabi dyan, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Amen? So, napakabuti ng Panginoon. Training us to renounce. Kailangan natin i-renounce yung mga ungodly. Amen? So, itayin natin yan sa mga puso natin na kailangan natin talikuran yung mga ungodly and worldly passion. Amen? So, and to live self-control, upright, yung matuwid. Kailangan matuwid tayo sa mata ng Panginoon and godly lives in the present age. So, kailangan natin na yung mata ng Panginoon sa atin is natutuwa. Hindi yung lagi kang kasi minsan nagigilty ka kasi meron kang tinatagong kasalanan. Hindi dapat yan. Dapat kung meron kang tinatagong kasalanan na alam mo na hindi kaya yan sa Panginoon, na apekton yung pagiging banal natin sa mata ng Panginoon, huwag natin gawin. So, ayun lamang po at tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Lord, sa umagang ito, Father God, sa pagpapaalala mo sa amin, Lord, ng mga salita ko. Father God, na kami dapat maging banal sa iyong harapan, Lord, maging banal sa iyong mata, Father God, na ano man po yung mga nabanggit nabanggit na mga hindi maganda na ginagawa, Father God, ay itanim mo po sa aming mga puso na ito'y huwag namin dapat gawin, Father God, at para po kami kaaya-aya sa iyong Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, wala kaming magagawa kay wala po sa amin, Lord. At maraming pong salamat, Father God, and continue to bless your people, Father God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. And amen. So,